Norman 11 ABL YouTube channel. Like, share, and subscribe. Lovebird Talks and Tips. Hello and welcome again my fellow Kasha Bobs. Shout out sa lahat ng mga viewers natin at kay John D. De La Cruz. Ganon din kay Sir Jonald Cruz. Simulan natin kay Jonald Cruz. Sir, tanong ko lang, pwede bang pagparisin ng magkapatid sabay clutch? At kay John D. De La Cruz naman, magandang gabi po sa inyo sir. Sir, paano naman po pag magkapatid? Okay lang ba pagparisin? Magkaiba pong clutch, unang clutch hen at pangalawang clutch male. Okay lang po ba silang pagparisin? At ganun din po ba na kung nagkainakay sila, yung mga inakay din po ba nila pwedeng i-breed sa magulang or kung sa kapatid niya? At sa comments po nila regarding po sa aking vlog last week, opo, pwede pong pagparisin ng magkapatid mga Kasha Bobs. Mapa first clutch man at ipaparis nyo sa second clutch or third clutch kung magkapatid po sila, dahil kung wala po kayong materyales at doon nyo po makukuha yung materyales, pwede nyo po silang pagparisin kahit na magkapatid. Basta pag nagbunga po sila, huwag nyo na pong pagparisin yung kanilang mga anak. Bili na lang kayo kahit isang materyales na lang mga Kasha Bobs kung nag-anak na po yung pinagparis nyong magkapatid. Ganun din po sa magulang. Kung pinagparis nyo ang magulang sa anak, pwede nyo po silang pagparisin at yung anak po nila, yun po ang pagparis nyo na lang po sa ibang lahi. Hindi po maging inbreeding yung inyong mga ibon mga Kasha Bobs. Gaya po nito, ito ay magkapatid mga Kasha Bobs. Pinagparis ko po sila. Ngayon mayroon pong divider dahil di pa po sila nagbaban. Dahil yung unang pares po nitong visual na blue tail follow ay parehas na palang lalaki. Hindi ko po dinini, kaya yun po, nung matured na po sila, nung kanyang kapares, doon ko po napagtanto na parehas pala silang lalaki. Kaya ngayon binabalik ko po siya at ipapares sa kanyang kapatid na isang hen po. Hindi pa po sila ganoon nagpapares. Basta yung unang clutch po nila, pag nagbunga po ito, pag nagpares at nagbunga, huwag na po nating ipapares ulit sa kanilang anak. Pwede rin po, kaso baka hindi po maganda yung quality. Yung po mga Kasha Bobs. Ganon din po dito. Magkakapatid din po ito. Matured na rin po. Naghahanap lang po ako ng pwedeng ipares sa kanila. Bali ang mga to ay split ino. Mga split opa, split ino po. Yan po sila. Ganun din po dito. Isa rin po itong split tail follow. Silang dalawa po mga Kasha Bobs. Split opa, split PF, saka split tail follow po. Magkapatid din po sila. Magkaiba pong clutch. Pinagbaban ko po sila para pagparisin din po. At ito naman po yung ating pinagpaparis, yung mag-ina po mga Kasha Bobs. Ito po yung hen, na proven hen. Ito po yung anak niya, Par Blue. Tingnan nyo po yung quality nung nagbunga po yung magulang nitong visual Par Blue. Siya po ang lumabas. Maganda po yung quality. Ngayon, ipaparis po natin siya sa kanyang magulang o sa kanyang ina. Sigurado maglalabas po sila ng visual na Par Blue or Par Blue. Pwedeng visual tail follow or split tail follow. Pwede rin po silang maglabas ng Blue 2 dahil back to back Par Blue po sila. Na yung Blue 2, hindi lang po basta Blue 2 ang lalabas mga Kasha Bobs. Pwede pong maging visual na fail follow or split fail follow po, dahil kargado po itong mag-ina ng fail follow saka split fail follow po.
Kaya good pairing po ang mangyayari. At napapansin ko po, banded na po sila. Inalis ko na po yung divider. Ilang gabi na po, magkasama na po sila at hindi po sila nag-aaway. Ito kasing magulang niya, kaya ako po pinaris sa kanyang anak. Dahil yung magulang niya po na lalaki, yung blue split tail palo po, nakawala po. Kaya yun po. Mabuti hindi ako nahirapan sa pagpaparis po sa kanila mga Kasha Bobs. Ayan po sila. Kaya pwede pong pagparisin ng magulang sa anak, mapa lalaki man at anak na babae, or magulang na babae at anak na lalaki po. Ganun din po sa magkapatid. Magkaiba man po yung kanilang clutch, basta magkapatid, pwede po. Siguraduhin nyo lang po na pagparisin nyo sila ay bata pa po, para at least magbaban na po sila. Pwede rin po kung matanda, yun lang, ibaban nyo rin po sila. Kung matanda naman, ang kagandahan po nun, malapit na rin po silang mag-breed pag nag-band po sila. Pag bata naman, banding pa po munang mauna. After maging matured sila, yun na po. Pwede na rin po silang mag-breed. Kaya parehas lang din po mga Kasha Bobs. Ano man ang piliin nyo dun. Nasabi ko pong pag ban nyo po ito at nagpares at nag-anak, huwag nyo na pong ipapares yung kanilang anak sa kanilang kapatid. Yung magkapatid po, dahil po baka yung quality po ay bumaba po. Yun po ang gusto ko pong ipaliwanag. Pwede, kaso yung quality po ang gusto po natin na hindi masayang. Kung may lumabas man na anak ng mga to, kahit hanapan nyo na lang ng ibang lahi, kahit hanapan nyo na lang po ng ibang ibon na inyong alaga, kung wala kayong ekstrang ibon, pwede po kayong bumili ng isa. Kung anong gender nung nasa inyo, umanat po kayo ng kanyang kapares. Yun po ang aking may ipapayo mga Kasha Bobs. Wala pong masama kung pagparisin po ang magkapatid. Yun po ang ginagawa ng mga ibang breeder din po. Tulad po ngayon, tulad po yung yellow face. Bibili lang po sila ng isang yellow face na ibon. Tapos, ipaparis lang po nila sa opaline na ibon. Yun po ang tapos pag nagkanak po yun, magiging split yellow face na po. Pagpaparisin nila ngayon yung magkapatid dahil alam po natin na yung yellow face ay autosomal recessive po. Pwede pong kung may isa kang yellow face, pinares mo po sa isa, nagkakaroon po ng split. Ngayon, yung split na yun, kung magkapatid man po yun, dalawa po, pagpaparisin po nila para makapagpalabas po ng yellow face. Yun po yung halimbawa ko po na pwede pong pagparisin ng magkapatid o magmagulang po mga Kasha Bobs. Tulad po nito, ito po yung mga magkakapatid na hinarvest po natin. May tatlo po dyan magkapatid. So pwede ko po silang pagparisin kung gugustuhin ko po mga Kasha Bobs. Ito po yung first clutch, itong Violet Opaline. Pwede ko po siyang ipares dito sa kanyang kapatid na Par Blue. Ito po, itong nasa unahan. Pwede po yun. Pwede po yun. Yung po ang isang katanungan niyang isang subscriber po natin na pwede bang pagparesin ng magkapatid kahit na magkaiba ang clutch? Yes po. Wala pong masama mga Kasha Bobs. Magbubunga po sila. Ang bawal lang pong pagparisin ay yung ABS 1 saka ABS 2. Magiging buknoy po yung anak nila mga Kasha Bobs. Kung ano po yung pares ng ABS 1, ipares nyo po sa ABS 1. Magkaiba man po ang kanilang mutation. Kung ABS 2, ABS 2 lang po. Ayan po sila. Ito po yung aking pinaproject. Bukas po ay Sabado, April 27. Baka ilipat ko na po ang mga to o obserbahan ko pa rin po ngayong gabi at babalitaan ko po kayo mga Kasha Bobs kung
pwede ko na po ba silang ibukod sa isang separate cage na may nest box para mapabilis po yung kanilang pagbanding at pagbibreed. Dahil matured na po itong anak niya mga kashabab. Last 2 years, no, isang taon na po itong naging matured. Itong visual Par Blue Split Opa po. Ayan po siya. Gaya rin po ito mga kashababs. Ito po ay back to back Lutino. Pares ko po. Yung hen, magulang po nung kanyang kapares na Lutino male. Mag-ina po sila, pinagpares ko po. Nakailang clutch na rin po sila. Wala naman po problema dahil hindi ko na po pinapalitan yung kanilang pares. Pinares ko po yung male sa kanyang ina. Ito po yung hen. At yun, panalo po. Nagbubunga po ng mga Lutino. Basta yung anak nila, wag nyo na pong ipare sa kanilang kapatid. Pwede nyo pong ipare sa kaparehas niyang Lutino, pero yung hindi po nila kapatid, mga kashababs, pwede nyo pong ipare yung Lutino sa Green Opa Split Ino. Ganun po. Yung iba pong ibon na hindi po nila relatives mismo, hindi po nila kadugo, para siguradong maganda po yung bunga. At least yun, nag-upgrade po kayo. Pag Lutino, ipapares mo sa Green Opa Split Ino, Lutino Opa line po. Kaya wala pong problema dun. Kahit na ipares nyo po sa Par Blue Split Ino, Crimino naman ang kalalabasan. Kaya wala pong tapon kung sakaling yung anak nila ipapares nyo sa ibang mutation, mga kashababs. Halimbawa po, itong Lutino na ito, nag-anak po itong mag-ina na Lutino. Pwede nyo pong ipares sa anak po nitong Lutino saka albino. Magkaiba pong lahi ang mga to, mga kashababs. Hindi po nila kadugo. Yun po ang gusto ko pong sabihin. Kaya wag po matakot sa pagpapares ng related parents po at saka anak. Kung mag-ina, mag-ama, magkapatid. Basta unang clutch lang po yun, mga kashababs. Pangalawang, pag nagkanak po sila, ipapares nyo po ulit yung magkapatid. Pwede po, pero hindi ko po nare-recommend po. Ako hindi ko pa po nasubukan yun. At yun din po ang sabi ng mga ibang breeder. Kaya sa mga nagtataka po dyan kung bakit ko po ginagawa ito, kung ba't ko po sinasuggest, dahil yung mga ibang breeder po, yung mga baguhan o yung mga ibang mag-iibon po, kung wala silang pares, wala po silang budget, ito po yung magandang halimbawang gawin sa inyong mga ibonan. At saka isa po itong tips sa inyong mga kashababs na nanonood, lalong-lalo na po sa mga newbie na may mga katanungan at hindi pa po nakaka-view ng vlog na gaya nito. 100% po magbubunga po pag pinagpares yung magkapatid na magkapatid, pinagpares, or mother and son, father and daughter. Pwedeng-pwede po yun, mga kashababs. 100% magbubunga po. At sa mga new viewers po natin dyan na hindi pa po nagsusubscribe, pasubscribe na rin po, mga kashababs. Pag-support ko sa channel ko. At sa mga nakapag-subscribe na po, shout out sa inyo. Thank you sa inyong pag-support sa channel ko. At tulungan nyo po akong abutin natin ng 10,000 subscriber. Dahil na-meet ko na po yung 2,000, hahabulin po natin ng 10,000 subscriber para dumami po yung ating mga viewers. At ganoon din po, mapalaki yung mga, at ganoon din po, lumawak po yung ating kaalaman at maibahagi sa mga ibang mag-iibon po. Kaya kung nagustuhan nyo ang video kong ito, pa-thumbs up. At kung hindi man, pa-thumbs up pa rin, mga kashababs. Maraming salamat po.